Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Namapo na ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala ba nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi na sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na iyong pananampalataya." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Yung kagabi na ating pinag-usapan tungkol sa curse and blessings. Don't forget, yung curse is only up to 3rd to 4th generation. And it seems like, bakit ganun si God? It's unfair. But don't forget, for those who love Him and obey His commands, the blessing comes up to 1000th generation. Doon mo pala makikita ang blessing ng Diyos that God is truly merciful. Kasi against the curse, and 3 to 4 generations lang, yung blessing niya comes up to 1000th generation. Ang laki kaya agwat ng 4 generations sa 1,000 generations. But God has to act as a judge sa mga nagkakamali. And yet, tandaan nyo, partida pa yun as in partida pa yun, that God is slow to anger. Somebody asked me last night, "Father, you serving the Lord ba doesn't mean, how about yung mga nagmamaganda loob sa ibang tao?" Actually, mali nasagot ko kagabi. Mali. Si ate, basta mali. Yung yung dinner kagabi, somebody asked me, yung pagkakawang gawa, is that service to the Lord? I think so. Kasama sa loving God and obeying His commands. Tama yun. Yung doing righteousness is loving God and loving God and obeying His commands. Kasama yung kawang gawa sa paglingkod sa Diyos. Mali yung nasabi ko. Sinabi ko kasi masyadong generic. Masyadong generic. But I realized, tama yung tanong niya. Yung bang kawang gawa would also mean service in the Lord. Yes. Kasama yun sa paglingkod sa Panginoon. Kasama yun sa doing what is righteous, not leftous. Okay? At nililinaw ko ulit, 3 to 4 generations lang ang kanyang punishment. But the blessing goes up to 1000th generation. Para makita mo, ganong kabait ang Diyos. Okay? And the Lord will bless yung smallest na kawang gawa mo, ibabalik ng Diyos yan, maybe, hindi lang sa'yo, kundi mismo sa pamilya mo. Okay. For tonight, pinagpasalamat ni Jesus ang tinapay. For the past 2 days, He took the bread. Kinuha niya ang tinapay. Tonight, He blessed the bread. Or in other translations, He gave thanks. Take note, yung pangalawang action ni Jesus, tinapay at isda, He blessed the bread. Or, sa ibang translation, looking up, He took the bread, looking up to heaven,
pronouncing the blessing, breaking the bread, gave it to His disciples. Sa ibang translation sa Bible. Pero sa ibang translation, He took the bread, looking up to heaven, gave thanks, broke the bread, gave it His disciples. Sa Tagalog translation, kinuha niya ang tinapay, tumingala sa langit, at nagpasalamat. Meaning, it gives us an idea that pronouncing the blessing and giving thanks are one and the same. Kapag sinabing, bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive, ang ibig sabihin pala, bless, O Lord, we give you thanks, O Lord, for these thy gifts. Pinagpapasalamat. Kaya pag sinabi sa Psalm, sun and moon, bless the Lord. Birds in the sky, bless the Lord. Ibig sabihin pala nun, sun and moon, give thanks to the Lord. Birds in the sky, give thanks to the Lord. So blessing and giving thanks ay pareho. Sa Tagalog, diniretso agad, kinuha niya ang tinapay, tumingala sa langit, at nagpasalamat. Now, tignan ninyo ang attitude o yung sinasabing gawa ni Jesus sa tinapay. Okay. Nakita yung title kanina, pinagpasalamat ni Jesus ang tinapay. Okay. Ilan ang pakakainin? Ilan ang pakakainin sa istorya natin last Monday? Ilan ang pakakainin? 5,000 men, excluding women and children. Excluding Becky and Obituary. Okay? So, ilan pakakainin? Okay. Let's take that, 5,000 lang. Men. Ilan ang tinapay? And here comes Jesus saying, thank you. Walang napapansing weird. Walang napapansing weird. Weird. Sa Bisaya, weird. Wala napapansing weird. Ilan tinapay? Ilan pa kakainin? Thank you. Isipin mo na lang, bakit ganon yung ugali ng ating Panginoon Jesucristo? Ilan tinapay? 5. Ilan pa kakainin? 5,000. Thank you. Weird. Bakit sinabi kong weird? In normal reaction, halimbawa, birthday mo, nag-imbita ka halimbawa ng 20 people para sa accommodation pumunta, maghahanda ka for 20 people. Tapos dumating, 60 people ang dumating. Kita mo, bara-barangay dumarating. Okay? Pag nakita mong dumarating lahat sa accommodation mo, halos mapuno lahat ang standing room only. Oy, bili ka pa tinapay. Punta ka sa kano. Bili ka pa rin. Matatana ka kaya. It is not a normal, with quotation marks, reaction. Yung ginawa ni Jesus. 5,000 kaya. 5 lang ang tinapay. Thank you. Isipin nga natin bakit ganon. Halimbawa, ganito karami. Lahat tayo magmimerienda, lahat, ha? Tapos nakita niyo, 2 tinapay lang dyan. Palagay niyo kaya, magsasabi ako, thank you. But Jesus, He took the bread, looking up to heaven, gave thanks. Isa lang ibig sabihin yan. That Jesus would like to drive a very, very important point. The attitude of gratitude. Again, the attitude of gratitude. Ano ba yung puntong sinasabi niya? Ano ba yung gustong i-drive ni Jesus? I don't hear you again, please. Tignan natin sa gospel today. Paki-flash nga yung gospel, please.
balang kasi lang natin, kamukha ng ginawa natin kagabi about Zacchaeus. This time, the 10 lepers. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan sa Samaria at Galilea. Napapasok na siya sa isang nayon, ilan na sumalubong sa kanya? 10 ketongin. Tumigil ang 10 ito, saan? Sa may kalayuan. Bakit? Takot. Bawal ang may ketong. Tong eats pwede. Okay? Bawal ang may ketong. Or bakit? Kasi ito'y nakakahawa. So, required pag kayo may ketong, lalayo ka because you are not supposed to mix with people. Kaya yung 10, sama-sama yan. At yung 10 ketong, ganun kayo just imagine, buhay pa, naagnas na. As in, buhay pa, naagnas na. They are sometimes described as living dead. Buhay pa sila, naagnas na. Nawawala ang pisngi, yung ilong, nawawala, yung kulangot, nandun pa. Tapos puputpud yung daliri. Kaya nga they are considered as dreaded disease at the time kasi hindi siya makontrol. Just like pagka HIV ka halimbawa, iniiwasan ka. And you're not supposed to mingle with people. Not even with your family. Kaya sama-sama sila. Kaya pagkakasabi, tumigil ang mga ito sa may kalayuan. At dahil ba tumigil sila sa may kalayuan, bubulong ba sila? Hindi. Ano ginawa nila? Sumigaw. So you can just imagine malayo. Kasi nga, they are not supposed to mingle with people. Okay? At ano sinigaw nila? Pasigaw. Kung may drama ako, hindi kayo papasa sa akin. Emote na kaunti. Pwedeng pang, kasi kala na, TFC lang ako eh. Pwedeng pang GMA. Ulit! Habang tumatagal, pwedeng pang sinakulo. Okay. Humingi sila, Jesus, mahabag po kayo sa amin. Magbabag po kayo sa amin. Okay? At pagkakita sa kanila ni Jesus, anong sinabi ni Jesus? Yung mga pari o 7 translation, saserdote. Na yung mga pari o saserdote ng panahon na yon, they were the ones who will judge whether you are capable of joining your family or not. If you are parang cleansed, gumaling ka na, sasabihin ng mga pare, sige, pwede ka nang sumama sa iyong pamilya at makipamuhay na sa kanila. Because nakita na gumagaling ka. Okay? And they will judge, halimbawa kapag hindi ka pa cleansed, sa ketong mo, sasabihin siya, no, sorry, you're not allowed to join your family. Nag-hiccup ka, sister. Okay. Now, habang sila naglalakad, ano nangyari? Sila ay gumaling at luminis. Tingnan nyo. Siyempre, overexcited yung 10. Can you imagine? Habang naglalakad sila, para may kumikiliti sa pisngi nila, tapos ay medyo makati-kati, bilhin po, may pisngi na ako. May ilong na ako. Yung kulangot nandun pa rin. May daliri na ako. Uwi na tayo. Sabi nung isa, balik tayo kay Jesus, balik tayo. Balik tayo para pasalamat. Hindi, uwi na kami. Nakuha nyo ba sa video? Hindi, balik tayo. Isa lang ang bumalik. Ba't tuwa kayo na concern ko yung video? Ay, nakaharap sa inyo yung camera kaya, and then doon nakukuha kay tatay. Okay. Isa lang ang bumalik. Now, here comes yung attitude ng mama. Anong ginawa niya? Nang mapo na ng isa na siya magaling na,
nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Anong ginawa niya? Nagpatira pa sa paan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito bakit dinugtong ni St. Luke? Isa siyang Samaritan. Bakit? Kasi it's kind of unusual. Hindi siya in-expect babalik sa isang Jew na kamukha ni Jesus. Pwede siyang uminom ng Mountain Dew, but not expected magpatira pa kay Jesus. At anong sabi ni Jesus sa Samaritano? Basahin nga. May echo Hindi ba 10 ang aking pinagaling at nilinis? Nasaan ang 9? My dear friends, for me, as I told you last year, a kind of a review, that this question is a very haunting question. Probably one of the most haunting questions ever na ginawa ni Jesus sa mga tao. Hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Hindi ba marami ang answered prayers? Bakit kayo lang? Last year, sa misa natin, regarding topic natin is emotional healing of relationships. Binalangkas ko sa healing of relationships last year na to heal your relationship, just 2 things. 1, I forgive and you ask forgiveness. 2, give thanks. Pasalamatan mo yung taong naging mabuti sa'yo. At last year sinabi ko, just a review, gusto kong dugtungan lang ngayon, that anyone who thinks, thanks. Ulitin natin. Again. Ibig sabihin, kung nag-iisip ka, magpasalamat ka. Therefore, with regards to this gospel, sa 10 yaon, isa lang ang nag-iisip. Yung 9, God answered prayers, pero hindi bumalik para magpasalamat. Hindi nag-iisip. Because anyone who thinks, thanks. I-level up ko, another level. Yung last year, actually, simula lang yun. Anticipating, baka babalik pa ako sa Abu Dhabi, tindugtong niya. Okay? Another level. One time, meron isang former presidential advisor ng 3 former presidents of the Philippines. One of the advisors ng 3 presidente ng Pilipinas. Namatay na yon. But nung siya nabubuhay pa, sinabi niya sa isang kaibigan ko, sabi niya, makikita mo ang edukado at mahiwalay mo sa hindi edukado. Sabi niya, ang isang tao, kahit may pinag-aralan, doesn't mean edukado yan. Makikita mo kung sino edukado at hindi edukado. Kapag halimbawa, kumain ka sa restaurant at bago lumabas sa restaurant, nagpasalamat ka doon sa nag-waiter sa'yo. Ibig sabihin nun, edukado ka. Pag lumabas ka ng restaurant at hindi ka nagpasalamat, ibig sabihin nun, hindi ka edukado. Any service na binigay sa inyo at hindi ka nagpasalamat, ibig sabihin hindi ka edukado. Kapag may anak, may hiningi sa magulang, ibinigay ng magulang sa kanya at yung bata hindi nagsabing thank you, hindi siya edukado. Abogado, pwede, pero hindi siya edukado. Kaya yung marunong magpasalamat as attitude of gratitude, yun tinatawag na edukado. Example. Trinoma. This happened about 4 months ago. Sa Trinoma, meron kinihintay na mga kaibigan ko, imimit ko doon sa may Mr. Donut,
Kung kilala niyo yung Trinoma, sa Quezon City, tapat ng Shumart North, Trinoma. Sa Trinoma, may landmark. Sa landmark, may pasilyo, as in like corridor. Doon madalas mag-display ng kotse. Tapos, yung sa, after that, pasilyo na yon, yung corridor na yon, Mr. Donut. At habang hinintay ko yung mga kaibigan ko, doon ko nga pala minute si Amba. One time, nag-date kami, Mr. Donut. Kami ni Amba. Okay. Tapos nakupo ako ron, naghihintay sa mga kaibigan ko. Habang ko yung nandoon, siyempre, pasilyo, lakad na lakad yung mga tao. Ako naman, sightseeing. Tingin. Meron ko napasin 3 babae, nakapustura naman. Ages about 20 siguro, mga mid-20s. 3 babae. Tapos, naglalakad sila from there. Tapos, kwento. Habang yung 3 magbayan, magkakasabay, kwento sila. Tapos, sabay nakaupo ako doon sa may Mr. Donut. Ito yung glass door, ito yung glass window ng Mr. Donut. Labas ako bale ng Mr. Donut. Pasilyo. Nakaupo ako ganyan. Dumadaan yung 3 babae. Among many. Tapos, huminto sila, banda rito sa may flower. Ako naman, living on. Tapos, yung babaeng nakatayo rito, habang nakakumpul sila, nakikwentuhan sila, may hinuhugot sa bag niya. Pagkahugot sa bag niya, nalaglag yung credit card sa floor. Nalaglag yung credit card sa floor. Ako naman, sabi ko, Miss, yung credit card niyo nahulog. Yung babae, after calling her attention, lumingon sa akin ganon, nilingon ako, tapos yumuko, kinuha yung credit card niya, nilagay sa handbag, tapos, sa loob ko, hindi edukado. Hindi nag-iisip. Because anyone who thinks. Maintindihan ako lalo ng mga, kung sino man dito nagtatrabaho sa McDo, Burger King, any restaurant, nandito ngayon, nagtatrabaho. Anybody here working sa food chain, anything about food? Tumayo nga, to be acknowledged. Anybody? Nasa duty pa. Okay. Anybody na nurse dito sa UAE? Tumayo nga. Nurse. Anybody, just remain standing. Anybody na nasa medical practitioners, please stand. Okay. Pansinin po ninyo, pag meron kang pasyente, nagpasalamat, hanggang na loob mo. Ibig sabihin nun, edukado. Pero pag hindi nagpasalamat, hindi edukado. Because you are service-oriented, pag may mga kliyente, customer, o whatever, pasyente, meron ka, nagpasalamat, yun naman edukado. Okay? Kaya, gawin nyo sa iba ang gusto mong ginawa sa'yo. Amen? Purihin ang Panginoon. Bakit? Ito yung sinasabing attitude of gratitude. Anyone who thinks, thanks. Now, with this pag-iisip ng gratitude, ugali ng pasasalamat, merong 3 considerations for attitude of gratitude. 1, buti na yan kaysa wala. This is a review. I think nabanggit ko to last year. Tama, no? A review. Buti na yan kaysa wala. Pakiulit nga. Review ng kwento. May isang bata, 10 years old. Grade 4. Alas 4 ng hapon, tumatakbo, pauwi sa bahay. At habang siya tumatakbo, may hawak-hawak na papel yung bata. At nakita yung daddy niya, nag-garden. Malayo pa lang, a review for those who were here, and maybe first time for those first time ngayon. Malayo pa lang yung daddy niya,
Sabi niya, Daddy! Daddy! O bakit anak, ba't umiyak? Daddy. Kasi kahapon nag-exam kami. Eh yung pala, ba't umiyak? Daddy. Kasi kanong umaga, binigyan ng teacher namin test paper namin. Eh pala, ba't umiyak? Daddy. Tingnan mo, Daddy, nakuha ko sa test paper ko, Daddy. Tingnan mo, Daddy. Nakakuha ko 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dahil mahal siyang Daddy niya, sabi ng Daddy niya, anak, buti na yan kaysa wala. Amen. Kaya yung ating commentator, tayo nga, bro. Buti na yan kaysa? Thank you, bro. Buti na yan kaysa wala. Anybody na nag-iisip, buti na yan kaysa wala. Ano ngayon kung yung cellphone mo monochrome pa rin? Sila kinakaskasa ng yellow, Nokia 5110, may sungay pang isa. Ano ngayon? Ang sagot niyan, ibig sabihin niyan, you appreciate what you've got. You appreciate what you've got. Kung na meron ka, magpasalamat ka na. Buti na yan kaysa wala. Another review. Gusto ko lang dudungan para merong setup. Sineset up ko lang maigi. Another review. I told you, last year, sinabi ko, if these are sufferings and inconveniences, we offer them for somebody else, they become sacrifices. But if these sufferings and inconveniences, we always complain about, they become miseries. Kaya nga mga maangal, sila miserable. Tama. Tama. Kaya nga, huwag ka na lumayo. Tingnan niyo sa inyo magkakapatid, kung sino ang maangal sa mga magulang, sila hindi umaasenso. Tama. Kaya pag maangal ka, ang bigat ng buhay. Kasi you don't appreciate what you've got. If these are sufferings and inconveniences, inconvenient meaning, ang init, inconvenient meaning, ang employer mo, masyado mabagsik. Inconvenient would mean, kailangan nandun ka ganito, tapos magsaserve ka pang ganito. Inconvenient could mean, like, yung pakisama mo sa accommodation mo. These are inconveniences. But if such inconveniences we offer for somebody else, you call that sacrifices. But if these are inconveniences, and we always complain about, they become miseries. But if these are inconveniences, we offer for somebody else, like sa mga anak ninyo, and you are doing it in the name of love, they become blessings. But if these are inconveniences, we always complain about, they become miseries. And if these miseries are done in the name of self-pity, they become curses. Kaya nga, buti na yan kaysa wala. That means you think positively. It may not be perfect, but buti na yan kaysa wala. Isa pang level, dagdagan ko, ng pag-iisip. Aside from inconveniences, sacrifice, blessing. Inconveniences, miseries, curses. Dugtungan natin. Tandaan ninyo, you can't have everything all at the same time. You can't have everything all at the same time. Maybe, maganda yung relation yung mag-asawa. Kaya lang, problema nyo financial. Or, maybe, malakas kang kumita. Ang problema, asawa mo may number 2, left shoes. Maybe, okay kayong mag-asawa. Okay yung financial ninyo. Kaya lang anak mo, hydrocephalus. You can't have everything all at the same time. Before, I was telling people, you can't have everything, period. Sabi sa akin sa kaibigan ko, Father, kulang yun. Actually, siya nag-suggest all at the same time. Example.
Meron kong sumisimba lagi sa Christ the King. Ang Christ the King po, para alam nyo po, nagmimisa po ako dyan every 6 o'clock p.m. Sunday. That is my regular mass. So, kilala ko ibang mga taong sisimba, regular. Meron dong mag-boyfriend, mag-shoto, mag-shota. Nabanggit ko last year yan. Review. Shoto, shota. At yung mag-boyfriend, yung lalaki, mataas, medyo maitim. Maputi-puti pa nga si Roque. Maputi-puti, oo. Pero yun, medyo maitim. Tapos yung kanyang shota, yung jowa niya, ang puti. Parang si Rica ganun kaganda. Okay? So, enjoy yung dalawa, lalo't si lalaki, swerte nga siya, nakauto siyang ganun kaganda. Okay? And, as in like, happy silang dalawa. One time, sinabi ko, you can have everything all at the same time. Yung lalaki, nag-take pala ng board exam sa nursing. And, unfortunately, he didn't make it. Hindi siya nakapasa. Kinumusta ko siya after the mass. Oh, Leo, pangalan niya Leo. Leo, kumusta na? Father, hindi ako nakapasa eh. Anong tingin mo? Okay lang ako, Father. Uy, talaga? Father, wala akong sama ng loob. Talaga? Bakit? Father, I can't have everything all at the same time. Wala man ako nito, nandiyan naman ang syota ko. Amen. All at the same time. Amen. Kaya nga, you should be less frustrated sa buhay mo pag inisip mo, you can't have everything all at the same time. Maybe, yung wala sa'yo ngayon, ay makuha mo next month. Pero, may mababawas din naman sa'yo. Kung mababawas sa'yo, biyanan mo, okay lang, di ba? Okay lang, lalo maganda. Halimbawa, ang ganda, yung family mo, they support you all around. Sinusuportahan ka nila. Ang problema lang, wala ka lang visa. Okay? You can't have everything all at the same time. Pero, kung magka-visa ka, sana yung blessing mo will remain with you. But still, tandaan mo, huwag niyo dapat ikatakot yung kung may dumating sa yung blessing, ano naman kaya mababawasan sa akin doon. Hindi mo kinakaisipin yun kasi ang panlaban niyan, buti na kaysa that means edukado ka. Okay? You cannot have everything. Again, you can't have everything all at the same time. Kung edukado ka. Second, minsan, if you have such blessing, pasalamat ka na. Thank God. Okay? Appreciate what you have. But second is, take good care of what was given you. Alagaan mo yung blessing mo. As in, alagaan mo yung blessing mo. Pag sinabi alagaan ko mo yung blessing mo, halimbawa, you've got a good husband or a good wife. As in like, dedicated husband. As in like, dedicated wife. Tapos, meron lang isang bagay doon sa husband mo na hindi mo gusto. Kumpara mo sarili mo sa ibang may asawa na yung lalaki ay left choose. Itong asawa mo, blessing sa'yo yan. Buti nga ganun lang yung problema nyo. Buti nga ganun lang. Baka ma-mishandle mo, baka yung asawa mo, kakanag mo, hihiwalay sa'yo. Sayang. Sa isang minor na hindi niya perfect sa kanya, aawayin mo yung mister mo, sayang. Baka hiwalayan ka na mister mo. Lalo mong nawala ang blessing mo.
sinasabi sa akin, at least 4 na kaibigan ko sa Pilipinas, sabi sa akin isa, hindi lang alam na misis ko. The moment lalabas ako ng bahay namin, lumabas na ako ng door ng bahay namin, hindi niya lang alam, ang dami-daming tukso na sumasalubong sa akin. Sa opisina pa, ang dami-daming tukso dyan. And yet, I try always to be faithful to my wife. Hindi niya alam yun. Na-struggle ko talaga yan. Tapos pag uwi ko sa bahay, pagod na pagod ako, awayin ako, pagbibintangan ako. Buti pa, para gawin ko lang para maging totoo. Sinasabi nila yan. Blessing mo yung meron kang husband na faithful sa'yo. Kaya nga napipilit siya makapag-chat sa iba. Bakit? Kasi hindi kanya na makausap na mahusay, hindi kanya na makausap na matino, kasi lagi mo inaaway. Hahanap siya ng kausap na at least pakikinggan man lamang siya. Tapos pag nabista mo may ka-chat siya, sama na loob mo. Kasi na-mishandle mo yung blessing eh. Tama. Sayang. Or yung trabaho mo. Ang batas dito at ugali rito sa UA, tandaan mo, hindi mga Pilipinong pag-uugali niyan. Tayo mga Pinoy, tayo mga kabayan, kaunti pagkakamali, okay lang, sige, balik ka na lang bukas. Pero dito, ang mga banyaga, pag hindi ka nag-come up into the expectation, tsugi ka. Kahit sabihin mo 10 years ka na rito, 10 years sa kumpanya, you've been so honest, you've been performing so well. Pagka hindi ka dumating sa inasan na, tsugi ka. Kaya nga, alagaan nyo yung trabaho nyo. Huwag mo ilalagay sa isip mo na yung mga banyagang boss mo ay parang Pilipino na pwede kang pagbigyan uli. Tayong Pinoy okay lang. Kaya nga sa atin sa Pilipinas, dahil pwede pagbigyan uli, kita nyo sa labat ng traffic natin. Kasi okay lang sa atin eh. Pero banyaga, stricto yan. Yes or no. Walang gray, walang hindi pwede na. Kung hiningi mo yung trabaho niyan sa Diyos at binigay sa iyo, alagaan mo. At isipin mo, iba mag-isip yung mga banyagang yan. Dito, legal yung sinisisanti ka na agad. Pumasok ka ngayon, pagdating mo sa Sabado, wala ka ng trabaho. Sa atin, meron tayong security of tenure. Dito, wala. Huwag mo ilalagay yung batas sa Pilipinas dito. Oh. Handle your jobs well. Pagyamanin mo. I told you last year that the most basic expression of appreciation sa binigay sa iyo is to take good care of what was given you. Halimbawa, anak mo, humingi siya ng PlayStation. Binudget mo yung PlayStation. Pumunta ka pa ng GTEX para makakuha ng counting bundle. Binigay mo sa anak mo. Tapos pagkatapos gamitin, pakalat-kalat lang. Kakatamad bigyan uli. Kasi parang hindi niya ina-appreciate yung binibigay mo. Take good care what was given you. Third, sabi ko sa inyo, pag marunong ka magpasalamat, mas marami kang blessing. At yung sinasabing pagpaparami ng tinapay. Ulitin ko, ang sekreto ng multiplication of the loaves is when Jesus, looking up to heaven, gave thanks. Yun ang sikreto ng pagpaparami. The act of God for those who know how to say thank you. Mas maraming blessing. Example. Sa Mindoro, pag sila nagsasaing,
Tatanggalin takip ng kaldero. Tapos, maglalagay ng cross sa ibabaw ng sinaing. Ate, kako, bakit ang lalagay ng cross sa ibabaw ng sinaing? Sabi mo naman sa akin, Father, para hindi kami maubusan. Ganun ba? Akala ko parang pizza pie. Divide. Hindi, Father, para hindi kami maubusan. I was trying to figure it out. Parang hindi maubusan. Sabi pa sa akin alam mo, Father, kahit pa, ang pinaghanda ko, 20 people, at dumating 60, hindi naubusan yung kaldero niyan. Paano nangyari yon? Maybe, hindi dumadami yung kanin mathematically. Na kapag sumandok ka, pupuno, sandok, pupuno. Hindi ka siguro gano'n na dumadami na, like mathematically na, pag sumandok ka, medyo kalahati na, biglang. Maybe hindi gano'n. Maybe yung kanin, pag kinain na nila, lumulobo sa tiyan. Amen. Ibig sa 2 cups, 3 cups per guest, isang cup lang, busog na, dumidigihay pa. Siguro nga. And I realized, ganun palang blessing. Not necessarily mathematically, at times, pero kung minsan siguro, may mga bagay na masamang mangyayari, pero hindi natutuloy. Now, this led me to that point, the 3 kinds of blessings. 3 kinds. 1, something good that is added to us. Something good added to us. Example, nagkaroon ka ng promotion. Blessing yan. Something good dumating sa'yo. Like, nadala mo rito yung asawa mo, after long years na nasa Pinas siya, ngayon magkasama na kayo, blessing yan. Like, nakakuha ka ng visa, blessing yan. Something good added to us. The second one, unpopular. Hindi gano'ng sikat. Something bad that God did not allow to happen to us. Blessing is something bad that God did not allow to happen to us. Example, nag-drive ako. Papunta ako ng Tagaytay. Exit ko, Santa Rosa, Laguna. Palibasa, Holy Week, Holy Wednesday. Nagmamadali ako. As I was speeding up, meron ko nakitang isang motorsiklo 50 meters away from me. Siguro 50 meters will be from here. Doon sa nakatayong brother natin sa likod. Ganong kalayo. That's about 50 meters. Okay? Doon pa lang kita ko na merong motorsiklo nakaparada sa side. Obviously, yung makina ng motorsiklo tumatakbo kasi yung buga ng usok sa tambucho. At yung driver, nakasakay. At nakatingin doon sa tapat ng bahay. Seemingly mayroong hinihintay. Di ka mo, palibasa I was speeding up, dire-diretso. Abay, nung when I was 20 meters away from me, bigla ka mong mag-U-turn yung driver sa harapang, Sabi na iba, eto na naman kami. Bigla ka mong nag-U-turn sa harapan ko. And when I had my full stopped, it was just less than 1 meter away from me. Ang una ko reaction, Lord, marami salamat, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yun, perwisyo yun tsaka abala to the max. Pag namatay yun, instant scholars ko yung mga anak niya. Pag hindi naman namatay, forever ko siyang i-maintain, hindi ko man siya kaano-ano. Blessing kaya yun kasi hindi natuloy. At maraming ganyan din sa inyo. Kung sino man sino nagda-drive, yung muntik ma-aksidente, or aatras, sudden brakes, only to find out, muntik mo mabunggo, inasa likod, di mo nakita. Pero nag-brake ka. Blessing kaya yun. Kasi abala yun eh. Kaya pala nagkakasya ang sweldo ninyo. Kahit kung minsan maliit ang sweldo, kaya nagkakasya, kasi may mga bagay na pwedeng pagkagastosan like sakit ng anak na hindi natutuloy. Blessing kaya yon. Kaya nga yung pagdami ng blessing, yung sinabi tinapay, maybe not just mathematically, but maybe may mga bagay
na masama na hindi natutuloy. Blessing yon. Halimbawa, posible sa crowd na ito, mayroong mga rito, 10 na nakaschedule magkaroon ng breast cancer. Kasi nakaschedule magkaroon ng breast cancer. And because of your prayers, hindi kakalat yung cancer cells. Mamamatay ng kusa at hindi matutuloy. Blessing kaya yun. Hindi mo lang alam. Amen? But blessing yan. Sama nag-iisip. Third, blessing is also, even if something bad God allowed to happen, only with the eyes of faith that can make that bad thing a blessing in disguise. Again, even if God allowed this bad thing to happen, only with the eyes of faith that can make that a blessing in disguise. Kaya nga baka yung pagkawala mo ng visa, pagkaka-expire ng visa, is a blessing in disguise kung meron ka pang faith na natitira sa Diyos. Baka it could turn out to be a blessing in disguise. Continue praying. Sige lang. Tanggapin lang yung nangyari. Sige lang. Wala kang dapat sa manloob para yung nangyaring yun can turn out to be a blessing in disguise kapag wala kang sama ng loob. At pinasa Diyos mo lahat ang nangyaring masamang ito sa buhay mo. Kaya pala, kung gusto mo talagang meron kang sabing edukado ka, nag-iisip, sometimes, ang isang parang expression could be, buti na lang, ganun lang. At maraming ganyan. Kahit na pa, may nangyaring masama, sometimes kung nag-iisip ka, sabihin mo, buti na lang, ganun lang. Ulit, buti na lang. Kung matuloy man, buti nang ganun lang. Sama nag-iisip. Kaya nga, tandaan mo, something good, something bad, blessing in disguise. Okay? Now, ano yung attitude of gratitude? Buti nang kaysa wala. Second, pagyamanin mo. Third, more blessings. Sa more blessings, tatlo uli, something good, something bad, blessing in disguise. At ang conclusion natin, sa blessing in disguise, buti na lang, ganun lang. Now, level up. Yung pasasalamat is not just about what is pleasant. In fact, most likely, yung mga nilagay yung mga papel, pasasalamat yun for what is pleasant. But kay St. Paul, sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, nakalagay dyan, be cheerful always. Pray unceasingly. Thank God at all times because that is the will of God for you in Christ Jesus. Again, be cheerful always. Sira ulo yan. Pag sabi, be cheerful always, yung looking the bright things of life. Pray unceasingly. Kahit wala kang gana, magdasal ka pa rin. Sabi sa akin, Father, paano magdadasal pa ako kahit wala kang gana? Natural. Ikaw ba, pagka wala kang gana kumain, titigil kang kumain? Hindi, kakain pa rin. So, kung wala kang ganang magdasal pa rin. Pagka hindi mo F na F, feel na feel. Okay, dasal pa rin. At ang pinakamahalaga sa ating gabing ito, thank God at all times because that is the will of God for you in Christ Jesus. Meaning, not just for what is pleasant, but even for what is unpleasant. Doon papasok yung ginawa ni Jesus sa tinapay. He took the bread, looking up to heaven, gave thanks. Bakit? That was unpleasant to see a lot of people, like 5,000 men, excluding women and children, and yet Jesus saying,
Father, thank you for 5 loaves, 2 fish. That was unpleasant. Ganun pala yun. It is not just about unpleasant, but also for what is unpleasant. And sometimes, pagka nagpasalamat ka for what is pleasant, well, mukhang madaling tanggapin. Pleasant eh. Lord, maraming salamat. Yung asawa ko, meron na siyang visa. Lord, maraming salamat. Yung anak ko will join us next month. Blessing yun. Madaling sabihin. Pleasant eh. Pero yung what is unpleasant, sintunado kaya. Lord, maraming salamat. Ang asawa ko makukulong. Lord, maraming salamat. Yung amo ko, halimbawa, whatever. Unpleasant. Thank you. Sintonado. All these years, my dear friends, just briefly, naging conviction kaya since 1988. Bihira ako magbasa ng libro, as in bihira magbasa ng libro. Meron ko nabasa ng libro, isang manipis na libro entitled Prison to Praise, written by Carothers. Subtitle niya, Thank God at All Times. Yun ang nakalagay. Pasalamat sa Diyos sa lahat ng nangyari. Prison to Praise ang title. Binasa ko siya. Tapos si Carothers, isa siyang army chaplain, sa kampong yun, that morning, nagme-meditate. Malapit sa opisina niya. Lakad-lakad. May isang sundalo, tumatakbo, umiyak, may dala-dala na papel. Reverend! 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 O bakit na nangyari, Reverend? Yung message ko, nagsumulat sa akin, I receive it now. Sabi niya, gusto niya makapag-divorce sa akin. Reverend, mahal na mahal ko yung message ko, Reverend. Hindi pwede. Ayoko siya. Hindi ko papayag, Reverend. Sasaktan ako, makikipag-divorce daw siya sa akin. Anong gusto mong gawin natin? Reverend, tulungan mo ako magdasal. O sige, susunod ka sa akin. Yes, Reverend. Pasok sa opisina, sa malit na kwarto, luluhod tayo. Yes, Reverend, luluhod ako. Lahat na sasabihin ko, sasabihin mo rin, yes, Reverend, dalian mo lang. Diluhod silang dalawang ganyan. At nung nakaluhod na sila, sabi nung Reverend, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa akin, Lord, maraming salamat. Sa asawa ko, na makikipag-divorce sa akin, Reverend, wag yan. Sabihin mo, Lord, maraming salamat sa asawa ko na makikipag-divorce sa akin. Umiyak na. Okay ba yung acting? Two weeks after, itong sundalo tumatakbo, that morning, hawak sa papel, this time nakangiti yung sundalo. At ang ngiti niya hanggang batok. Hindi lang hanggang tainga. Hanggang batok, parang double zipper na maleta. Tapos, Reverend. Oh, ano nangyari? Alam mo, Reverend, at the time nagdadasal tayo, my wife attended a prayer meeting back home and decided na hindi siya makikipag-divorce sa akin. Anong gusto mong gawin natin? Reverend, magpasalamat ulit tayo. Ano ibig sabihin nun? That means, yung act of faith mo ay mas malalim kasi kaya mong magpasalamat kahit hindi maganda ang nangyari sa'yo. That means that you can surrender to the Lord. Thy will be done at the same time saying, Lord, thank you. Iba ang pananampalataya kapag ikaw'y nag-surrender sa Kanya, thy will be done, and say, thank you. At dahil marunong ka magpasalamat, doon ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Example, mga anak mo humingi
Halimbawa, dalawa. Si Tukneneng at saka si Prikepweng. Yun lang kaya mo. Si Prikepweng, binigay mo yung gusto niya. Si Tukneneng, maliit lang nabigay mo. Pasensya ka na, Tukneneng, ha? Kakaunti lang to. Tapos si Tukneneng sabihin sa'yo, Ma, walang problema. No problem, Ma. Thank you, Mama. I love you. Alam nyo, pag ganun yung anak mo, bibigyan muli. Baka mas malaki pa kasi ina-appreciate niya eh. Papasalamat pa kahit nakakaunti lang binigay mo, hindi nagdaramdam. Dumababa ang loob ng Diyos. Binibigay niya. After that book, may teleserye nangyari sa akin, but I just pick one. Teleserye talaga ng pagpapasalamat for what is unpleasant. Kukunin ko na lang yung time na nagparada ako ng kotse sa bahay namin sa Frisco, Luxembourg, Barrio Masambong. Para gumanda-ganda ng konti, Barrio Masambong. May nangyari sa akin early episode ng Giving Thanks and God answered me. Okay? The next episode, yung pagparado ko ng kotse sa bahay namin. Instead of going to Christ the King that evening, I was so tired, I decided to join my family sa Quezon City and stay overnight. Pinarado ko yung kotse sa tapat ng bahay namin. This happened July 16, 1992. July 16, 1992, Thursday. Tanda ko talaga eh. Sabi ko sa kapatid ko, Timmy, magpupuyat ka ba? Oo, gagawa ko assignment. Uy, Timmy, kasi may nakaparada dito sa garahe natin kay Daddy, yung kotse ko nasa labas, nasa kakalsada. Pakiramdaman mo, O, sige. Hindi nga. Tulog ako. Following day, 5:30 in the morning, eto na, ginigising ko ng kapatid ko, Lo. Oh, yung kotse mo ninakawan. Ha? Para isang bombang sumabog sa tenga ko, ninakawan yung, ano ko binantayan mo? Hindi ko nakatulog din ako eh. Di binabaan namin, around 6 o'clock in the morning. Binuksan namin trunk. Ang naiwala yung carpet. Nandun naman yung stereo, pero yung laman ng kotse nawala. Ang nawala doon sa trunk, yung buong masket ko. Yung masket yung pangmisa ko, including my ordination chalice. Ninakaw yun. Yung isang bag ng camera, at the time, 1992, worth 40,000 pesos. Dedicated lahat yung yung mga attachment. Hindi ako gumagamit Tamron or Vivitar. Dedicated doon sa camera. I was into photography that time. Nawala yun. Pati yung gamit kong pangsutana, yung sutana ko, ininakaw din. Pinambalot siguro ng gamit. Di ba? Pati yung tools ko, kasi nga mahilig ang mag-mekaniko eh. Kompleto tools ko sa likod ng kotse. Nawala yun. Pati spare tire nawala. Pati yung mga gamit ko, yung karaoke. Kasi kaya pa yung mahilig ko mag-music pag namimisa. Ang karaoke that time, yung ginagamit ko, may itong ganyan karaoke. Tapos yung tapes na ginagamit ko, cassette tapes, nawala rin yon. Sama na loob ko. Pati pa yung pang-overnight ko. Pati si pilyo ko, nawala rin. Ay, sabi siya, tagang sama na loob ko. Di akit ako sa kwarto, para 6:20 morning, iga akong ganyan, naalala ko yung Caroders, naalala ko si St. Paul, thank God at all times. So, nahabang nakahiga ako, naalala ko, ninakawan ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat, ninakawan ako. Sintonado nga eh. Lalo sa mamaloob ko. Nung araw yung Thursday, nagkataon pa meron pa akong tanghali na counseling, 3 matrona. Ang kakounsel ko, one after another, 3 matrona. Nung matapos silang 3, one after another, sa loob ko, pag samasamahin man yung mga problema at sama ng loob nila, mas masama pa loob ko sa kanila. And I had to listen. Ear bleed nga, ear bleed. Hindi lang nose bleed, but ear bleed. Di umalis sila. Sama pa loob ko kasi, Lord, inulit ko, Lord, marami salamat ninakawan ako. Hindi ko talaga matanggap. 6 o'clock ng gabi, same day, July 16, Thursday, magmimisa ako sa Uniwide, Cubao. 5 o'clock, alis na ako ng bahay. Gamit ko pa rin same car. Tapos, bubuksan ko yung, this time nakagarahe na, bubuksan ko yung gate ng garahe namin,
Abay, pagbukas ko ng gate namin, nakatapak pa ako ng evac. Ano ba yan? Bakit? Hindi ko talaga matanggap. Biro mo na walang ka na nga, ninakawan ka na nga, may evac pa. Sama na loob ko. Pagdating ko ng about 5:30, 5:45 doon sa Uniwide, himanap na ako, sabi ko, meron ba kayong misal? Inabot sa akin yung misal, yung dasal ng pare, tsaka yung mga readings. So, habang waiting for the Unified na community ng charismatic, ibinigay sa akin yung misal. By tinignan ko yung reading, come to me, all you find life burdensome, and I will give you rest. Sabi ko, Lord, bakit come to me? You will give me rest. Hinayaan mong nakawan ako, tapos you will give me rest. Hindi ko makalimutan that evening, mimisa ako. For the first time in my life, simula ng misa, hanggang dulo umiyak ako. Sa harapan ng mga taga-Unified, sinabi ko, pinaramdam ko yung emotions ko, umiyak talaga ako. At after that reading, come to me, ng gospel na yon, ng misa, took the microphone, at yun ang pinakamahabang homily ko, nakakaunti sinabi. As in, pinakamahabang homily, nakakaunti sinabi. Ito yun. Camera. Alam nyo, kanina, may nangyari sa akin. 1 minute na yon, may inubo na. Inamin ko sa kanila kung ano nangyari. And towards the end of that mass, diniklara ko na, the Lord has given, the Lord has taken away, praise be the name of the Lord. Lord, maraming salamat, ninakawan ako. And peace was flowing like a river, said Isaiah. As in total peace. Nakapagpasalamat na ako. Doon ko natanggap totally, ninakawan ako. Following day, wala namang kaalam-alam ibang mga friends ko. Abay, nagbigay sa, yung nawala sa akin na si Pilyo, spring made yun eh. Spring made. 1 year ko rin ginagamit kaya. Totoo, Pexman, Batman, Superman, kasama Spider-Man. 1 year ko ginagamit yung spring made na yon. Yung bristles noon, yung ano niya, brush niya, abay, iba papuntang Baclara, papuntang Monumento. Iba na talaga. Ito yung flat na eh. Abay, that following day, may nagbigay sa akin, Oral-B. Wow. Sabi, gumagad ang gamit ko ah. Tapos yung tiyo ko, nabalitaan niya nawalan ako, nawala yung sutana ko. Pinambalot nga eh. Teteron yun eh. Teteron, manipis na cloth. Misa nga ginagamit pang cover sa lamesa. Teteron. Abay, binigay sa tiyo ko. Klopman, tignan mo ate. Klopman yan eh. Dandahan, hawakan mo. Dandahan. Naninilom na lang kasi 1992 pa yan. Kita mo, 1992 pa. Kita mo, pero Klopman yan. Dandahan. Oh. Okay, ha? Para tito ron yung nawala, pero binigay sa akin ng tito ko, 3 pirasong sutana. Klopman. Sabi ko ba, gumaganda ang gamit ko ah. Tapos yung mga dub na tapes na nawala sa akin, binigyan ako after 1 week ng kaibigan ko, 7 brand new tapes, all instrumentals. Sabi ko, okay ah. Gumaganda ang gamit ko ah. Tapos, andun ako sa Los Baños, tinawagan ako ng sekretary ko, Father, may bisita ka rito, hinahanap ka. Sabi ko, nasa Los Baños ka. Pero umalis na sila, Father, may iniwan dito, Father, para sa inyo. Ano naman iniwan ka ko? Father, nag-iwan dito pera. Magkano naman iniwan? 15,000 pesos. 15,000 pesos! Nakawan mo ulit ako! Sabi ko, gumaganda ang gamit ko. Tapos, sabi ko, Lord, maraming salamat. Nawawala yung chalice ko, yung ordination chalice ko. Yung ordination chalice ko at the time, 1983, it was 12,000 pesos in 1983.
among all the challenges na pinipili ko weeks before my ordination, among all, yun ang single challenge na yung gusto ko talaga. Sinabi ko sa parents ko, Mami, Daddy, may napili na ako. Magkano naman? Daddy, 12,000 eh. Naku anak, hindi natin kaya yan. Baka makahingi tayo ng ibang sponsors mo. In short, nabili ko rin with some sponsors. Nawala yun. Lord, maraming salamat. Nawala ang challenge ko. Pinagpasalamat ko, honest. First Saturday of August, July 16. August. First Saturday. Pumunta ako sa isang seminary store, sa Christ the King. Kilala nila ako. Bibili ako ng magamit to replenish yung mga nawala sa akin. Okay? Pagdating ko rin sa seminary store, sabi sa akin isang sales lady, Father, did you receive my message? Ano message ka ako? Father, may isang pari dito, hinahanap ka, pangalan Monsignor Augusto Laban ng Project 8. Oh, bakit daw? Father, pinapupunta ka sa kanila, meron sila nakitang gamit sa harapan ng kumbento nila. I got the address, kinuha ko yung pangalan ng pare, pinunta namin with some friends, and to my surprise, I got back my chalice. "28 years ago, ito yung chalice ko, up to now. Sa feeling, umiyak ako nung makuha ko eh. Sabi ko, para ako isang mandirigma, hawak ang kanyang sariling espada. My dear friends, don't just thank God for what is pleasant. If you really believe, you can even thank God for what is unpleasant. Thank God, halimbawa, may cancer ka. Lord, maraming salamat, may cancer ako. Sintonado nga eh. Lord, maraming salamat, expired ang visa ko, 3 months na. Lord, maraming salamat, ang anak ko may sakit. Sintonado nga eh. But the way you say it with all the faith, mababa ang loob ng Diyos sa'yo, ibibigay sa'yo ng Diyos ang kailangan mo. Amen. Puri ng Panginoon. That explains kung bakit He took the bread. Ilang tinapay? Ilang pakakainin? Thank you. Ugali niya magpasalamat for what is unpleasant. I tell you, ang daming blessings ibibigay sa'yo. Maraming blessings. Start doing it today, this Mass. Thank God at all times. Because that is the will of God for in Christ Jesus. Kapag marunong ka magpasalamat, even for what is unpleasant, claim it in Jesus' name. Lahat ng hinihingi mo, ibibigay niya. Kasi mababa ang loob mo, you surrender before the Lord together with all His will. Lord, thy will be done. At the end, Lord, thank you. At this point, kukuha kayo ulit ng Bible verse. But before you do Bible verse, make your intention. Not intention, but more on thanking God for what is unpleasant. So you think about any problem you got now and thank God. Okay? You may close your eyes. As you close your eyes, think about anything unpleasant that happened in your life.